Fourth quarter examination. Subject, Filipino. Ano ang mga question? Unang katanungan. Ikwento ang istoryang si Mayabang at si Mapagkumbaba. Anong aral ang nais mong ibahagi? Si Mayabang, pag nagsisimba, dun po sa malapit sa altar po siya umupo. Parang kaharap na niya yung statue ni Jesus. Si Mapagkumbaba ay dun po sa pinhalikod, at yung mga dasal ni Mayabang ay mabuti daw na hindi siya katulad ni Mapagkumbaba. Mapagkumbaba. Si Makapagkumbaba ay nagdarasal na i-forgive po siya ni Jesus at ng Diyos. Anong aral ang nais mong ibahagi? Huwag maging mayabang o mawawala lahat ng yan ka o yung aayaw ka ng mga tao. Question number 2. Anong bundok ang itinutukoy sa kwento ng nagkaisa ang mga hayop? Sierra Madre. Wow, naalala mo pa. Isalaysay ang nangyari dito. Ikwento mo ang nangyari. Nang sobrang maaga, sa umaga tulog pa ang mga hayop. Biglang may dragon na pumunta na nagbo-blow ng fire. Tapos matutulog siya bago siya matulog sa malaking puno. Doon po siya sa kinakain yung mga nasunog niya na mga hayop. Tapos pag tulog na ulit lahat, alis ulit siya. Tapos babalik. Hindi nila alam paano maialis yung dragon. Dun ay di ginawa, nagtanong-tanong. Wala nang nasabi. Lahat nasabi, pero hindi kaya. Wala daw masabi yung owl. Sabi no lion na king. Sabi ng lion na king ay ano daw masasabi nung owl. Sabi niya may plano daw sila. So may mga first group, may mga insekto na lumilipad na parang langgam, nag-aano-ano sa dragon. Nung
nung nag-plant sila, tulog yung dragon. Nag-ano-ano sila. Ano ang nag-ano? Gumagapang, lumilipad. Gumagapang. Pagkatapos, Tapos yung mga lumilipad, pumupunta sa ilong o sa tenga ng dragon. At naman, yung group 2, yung mga hayop na lion, tiger, nagkakain-kain nung dragon. Tapos, yung iba din ata, tapos yung mga sa group A, yung mga sinisting po nila yung dragon paulit-ulit. Tapos, tapos, linagyan nila ng tubig yung dragon. Hindi siya patay na yung dragon. paano mo mapapangalagaan ang kalikasan sa iyo? Huwag na magputol ng puno at huwag mag-litter at mag-plant ng mga puno lagi. Okay. Ano-ano ang tawag sa ating 5 daliri? Ngayon, babanggitin ko ang Blank. mga Blank. description nito. Fill in ko po yung blank. Ako, si Blank, katabi ng kalingkingan, paboritong himlayan ng singsing na makinang. Palasingsingan. Okay. Ako, si Blank, daliring tagapagturo kung ika'y naliligaw. Ako'y handang sa iyo'y pumukaw. Hintuturo. Ako si Blank na nagsasarili kung ako'y wala, lahat ay makakawala. Hinlalaki. Ako si Blank, pinakamaliit sa lahat, ngunit katulong-tulong sa lahat ng bagay. Kalingkingan. Ako si Blank, ang matangkad na pilato sa gitna nakatayo, tinitingala ng kahit sino. Hinlalata. Ito yung mga ito yung mga kahit ano. Okay, maaari mo ba sa amin ikwento ang alamatang gagamba? Si Gamba, lagi naggagawa ng mga damit o nagre-repair ng mga damit para sa mga kaibigan at pamilya. One time, pinaano siya nung rena ng something, ng damit. Nagustuhan niya yung damit. Sabi niya sa kanya, bibigyan siya ng isang bag of gold. Sa tuwa nung rena, kumuha siya, binigay niya 2 pang bag of gold.
gagawa niya yung damit nung diwata. Sabi nung diwata, ibibigyan siya ng isang mountain na may madaming puno or stuff na kailangan. Nagustuhan ng diwata ang damit, binigyan siya 2 na lang. Like, instead, kahit hindi na isang mountain, 2 na sa kanya. Nagalit yung kapatid niya dahil sabi busy daw siya gumagawa ng mga damit nila. Pang wedding niya. So, pang wedding niya, binigyan ni gagawa ng damit. Anong ibabayad mo dun? Isip na daw siya. Sabi niya, half ng pinapamahan nung nanay nila na mga land, tsaka half nung jewelry ng pinamahan din. Pinamana. Tapos, ginawa niya yung damit. Binigay yung jewelry tsaka yung half nung pinamana na land. But sabi ni, binigay ni Gamba yung dress. Pagkasukat nung kapatid ni Gamba, ganun-ganun lang. Parang suot ka lang ng rags. So, sabi nung babae, hindi ko to pwede suot sa wedding ko. Tsaka, ba't ganito mo ginawa? Ang konti kasi binayad mo sa akin. Kaya mo ba akong bigyan ng 3 bag ng gold or 2 mountain? Hindi raw. Tapos, sinuot niya rin naman yun. Tapos, kasi daw may sakit yung lolo nila or something. Pinangbayad niya yung part ng jewelry, tsaka half lang binigay. Sabi, sinuot niya rin naman. Galit na galit siya sa wedding day. Sabi niya, dumami ang kamay mo, su ka ng su, tahi ka ng sahi, ano ka ng ano. Nangyari yun. Tapos, sabi nung mga tao, wala na daw si Gamba, chinek nila yung bahay niya. Mayroon silang nakitang isang nakaganon na puro cobweb or spider web ang bahay niya. Sinabi nilang tinawag na siyang Gagamba. Tungkol saan ang kwento may giyera sa katawan ni Mark? Maaari mo ba itong ikwento ayon sa iyong iginuhit? Yung buong school ni Mark, half nung school ni Mark, may nakuha yung bagong sakit. Dapat maprotektahan sa sakit, magpapa-shot ka. Itakot si Mark sa shot. Pinento nung daddy, tsaka mami niya, tsaka ate niya, kapatid niya, hindi ko alam kung ate niya ata, na yung good nag-fight sa bad. Pero nakakatulog sila. So yung shot, sa loob daw yun, patay
or weekend na mga bad Bad So- na ano? na bacteria, na virus. Ayaw, hindi na sila bad, pero magigising to, maa-alert para mag-fight. So, pag dumating yung totoong bad, magfa-fight sila agad, gising. Pero may second dose tsaka booster shot para magising sila ulit kasi natutulog naman sila. So, nung tinawagan nila, so pumunta sila sa doktor. Turn ni Mark niya magpa-shot. Chinek ni doktor yung puso niya, yung knee niya, yung mata niya, yung tenga niya, yung bibig niya, everything. Tapos nagpa-shot siya. Nung nag-shot siya, he think happy thoughts. Anong aral na pulot mo sa kwento ni Mark? Gising ka lagi ng maaga para hindi maano yung school. Ano pa? Dahil kasi huwag matakot sa shot. Maraming salamat. Thank you pa.